Torium. Bawi na, bawi. Okay. Hindi naman kaya, ano? Ako dyan kanina. Ricky!
mga ngaral. Ang imahen sa tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Sister Gina Villalobos. Ang ikatlo sa hanay ng mga karosa, ang panunukso kay Jesus sa ilang. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad na pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Mailap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang imahen ito ay nasa pangangalaga ng Bundalian Paes Family. Ang ika-4 sa hanay ng mga karosa, ang pangangaral ni Jesus sa babaeng taga Samaria. Nagpahinga si Jesus sa tabi ng isang balon sa Samaria habang ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa bayan para bumili ng pagkain. Nakita ni Jesus ang isang babaeng Samaritana na umiigib ng tubig. Kinausap niya ito at nakiinom. Karamihan ng mga Hudyo ay galit sa mga Samaritano. Kaya nagtaka ang babae nang makipag-usap sa kanya si Jesus. Pero mahal ni Jesus ang lahat ng klase ng tao. Sinabi niya, naudyok si Putina at ang kanyang mga anak na ipangaral ang mabuting balita sa kabila ng matinding pag-uusig sa mga unang Kristiyano sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Nero. Ayon sa tradisyon, pinapatay ng malupit na emperador si Putina at ang kanyang mga anak. Santa Putina ng Samaria, ipanalangin mo kami. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng Pamilya Neri. Ang ikapito sa hanay ng mga karosa, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem o kilala rin na tawag sa Lahumenta. Sakay ng isang asno si Jesus ay matagumpay na pumasok sa banal na lungsod ng Jerusalem. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Hosana o anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang imaheng Lahumenta ay nasa pangangalaga ni Sister Nora San, ang ikasyam sa hanay ng mga karosa. Ang pananalangin sa halaman ng Getsemani. Matapos ang huling hapunan, nagtungo si Jesus at ang mga alagad sa bundok ng mga olibo. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol na bato, saka lumuhod at nanalangin. Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, gayon may hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na anong malalaking patak ng dugo. Tumindig siya. Pagkapanalangin ang lumapit sa kanyang mga alagad, nanaratnan niyang natutulog dahil sa tindi ang prinsipe ng mga apostoles at kauna-unahang Santo Papa ng Simbahang Katolika. Ang kanyang sagisag ay 2 susi, isang pilak na sumisimbolo sa lupa at isang ginto na sumisimbolo sa kaharian ng langit. San Pedro Apostol, panalangin mo kami. Ang imahe ng San Pedro ay nasa pangangalaga ni Brother Edgardo Bahakan. Ang ikalabing isa sa hanay ng mga karosa, San Andres Apostol. Isang manging isda sa Galilea si San Andres. Siya ay kapatid ni San Pedro Apostol at isa sa mga disipulo ni San Juan Bautista. Matapos ang pagbabautismo kay Jesus sa Ilog Jordan, ay pinakilala ni San Andres si Jesus kay San Pedro na ang wika'y nakita na namin ang Mesiyas. At sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Si San Andres ay namatay na isang martir sa pamamagitan ng krus na hugis X, kung saan siya ay ginapo sa loob ng 3 araw hanggang sa mamatay. Ang kanyang huling wika, tanggapin mo ako, O Kristo Jesus. Tanggapin mo ang aking espiritu na may kapayapaan sa iyong kahariang walang hanggan. San Andres Apostol, ipanalangin